Ang nakaraan. Inalok na nga ni Chonsi si Charyon na ipakasal sa kanyang anak sapagkat matagal na niya itong inoobserbahan. Ngunit bigla din namang sumabat si Joke Legion sa kanilang pag-uusap at siya ay tumututol dito. At nag-blush din naman agad si Charyon dahil sabi pa nga ng ating bida na gustong-gusto siya nito. Kaya't nagalit din naman ang isang lalaki dahil hindi nila inirerespeto si Chonsi. At sa mga oras na iyon ay dumating din naman agad ang mga magulang ni Joke Legion at sinasabi pa nga ng kanyang ina na huwag nilang sasaktan ang kanyang anak. At ang pangalan nga ng ina ni Joke Legion ay si Yosolha na matapang na dinedepensahan ang kanyang anak laban sa mga umaapi dito. At nagugulat din naman ang dalawang lalaki sapagkat kakaiba ang kanilang nararamdaman nang masupalpal sila sa mga salita ng babaeng ito. At ang malala pa ay binubuli nila ang kanyang anak na si Joke Legion. At habang napapatingin din naman si Chonsi ay inoobserbahan niya ang dalawang taong ito na papalapit sa kanila. At hindi niya maipaliwanag kung anong klaseng mga tao ito. At ang kanyang nararamdamang aura sa ina ni Joke Legion ay kakaiba na halos bumalot sa paligid, kaya't napapatingin na lang din ang mga tao sa dalawang ito sapagkat agaw pansin ang kakaibang mga enerhiya na kanilang dala. At nagtataka na lang din si Charyon sa biglang pagsulpot ng mga ito, at siya ay napapaisip na lamang kung ang mga ito ay ang totoong magulang ni Joke Legion. At sa mga tingin niya sa dalawa ay kitang-kita naman ng babae na parang ang babata pa nga nila at hindi naman maipagkakaila ang kakaibang pakiramdam na kanyang nakukuha sa mga ito. At bigla din namang nagsalita ang lalaki at sinabi niya na baka nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan at ang kanyang mga nakikita ngayon ay dahilan lamang kay Joke Legion. Subalit nagalit din naman agad bigla si Chonsi sa mga inasal ng lalaking ito. At mukhang hindi na siya naayon sa kanyang mga pinagsasasabi. At dagdag pa nga nito na kahit na ano pa ang sinabi ni Joke Legion, ay hindi dapat nito binabastos ang kanyang mga magulang. At nasabi lang naman ito ni Chonsi sapagkat hindi niya gustong mapasama sa dalawang ito, at ang kanyang tingin sa ina ni Joke Legion ay parang hindi ito ordinaryong babae lamang. At ang lalaking kasama nito ay agaw pansin din sa kanya, sapagkat kahit na wala siyang maobserbahan na malakas na enerhiya na nanggagaling dito ay kakaiba pa rin ang kanyang nararamdaman. Kaya't umalis na lang ito habang sinasabi sa kanyang sarili na pagtutuunan niya ng pansin ang mga nangyari ngayon, at sa pagkakataong ito ay nagtipon na nga ang pamilya ni Joke Legion. At nang magkaharap na nga sila ng kanyang ama, ay bigla din naman itong nagalit sa ating bida. At sinasabi pa nga ni Joke Sorin na napaka-immature ng ginawa ni Joke Legion at dapat ay huwag na niya itong iulitin pa. Ngunit pinanindigan din naman agad ng ating bida ang kanyang mga sinabi, at dagdag pa nga niya na wala naman siyang ginawang masama at ulitin pa nga niya ito kung may ganitong klaseng pangyayari pa rin ang maganap. Kaya't kinumpronta na nga ni Joke Legion ang kanyang ama habang seryosong nagsasalita. At sinabi pa nga nito na bakit niya palaging pinipuwersa ang mga bagay-bagay na hindi na dapat papagtuunan ng pansin. At pinapakiusapan na nga niya ang kanyang ama na huwag na itong pipiliting pasunurin sa kanyang mga paniniwala, sapagkat ayaw nga ni Joke Legion ng mga ginagawa ni Joke Sorin sa kanya at ang mga baluktot nitong paniniwala na patuloy niyang ipinapangaral dito. Ngunit nag-aalala din naman agad ang babae sa mga sinasabing ito ni Joke Legion, at hindi siya sanay na makita ang ating bida na nagkakaganito. At sa palagay ni Charyon ay ang naging rason kung bakit nagawa ni Joke Legion na gumawa ng komosyon na ito na hindi niya madalas ginagawa, ay dahil lamang alam nito na darating ang kanyang mga magulang sa pagtitipong ito at nais niyang iparinig sa kanyang ama ang lahat ng kanyang mga hinaing at saloobin. Ngunit si Yosolha naman ay biglang napabuntong hininga sa mga nakikita niya sa kanyang anak, at mayroon din naman siyang gustong sabihin dito sa tagal ng kanilang pagkakawalay sa isa't isa. At unti-unti na nga siyang lumapit kay Joke Legion upang makipag-usap ng masinsinan. At nang magkaharap na nga ang mag-ina ay nagkaroon din naman ng katahimikan sa dalawa, at wala ngang makapagsalita sa mga ito dahil hindi nila alam kung paano sisimulan matapos ang mga pangyayari. At kumalma din naman agad ang ama ni Joke Legion at pinag-isipang mabuti ang kanyang mga susunod na sasabihin upang hindi na lumala pa ang sitwasyon nila ngayon.
At nagsalita na nga si Yosolha at ito ay natutuwa sa kanyang anak, dahil sa tinagal-tagal nilang hindi nagkikita ay talagang lumaki na nga ito nang hindi nila namamalayan. Subalit hindi din naman siya sinasagot ni Joke Legion, at siya ay napapatingin na lamang sa kanyang ina habang nagsasalita. At napag-isipan nga nila na pumasok na lamang sa loob at marami pa silang pag-uusapan, at sa New Wind Manor ay ipinagpatuloy na nga ng mga ito ang kanilang reunion. At dito ay makikita din naman ang mga magulang ni Charion na masayang-masaya na nagpapasalamat sa mga magulang ni Joke Legion. At sinasabi pa nga ng ama ni Charion na siya ay labis na nagagalak sapagkat nakita nga niya ang mga magulang ng taong nagligtas sa kanilang buhay. At sinagot din naman agad sila ni Joke Sorin na sana ay wala nang idinulot na gulo pa ang kanyang anak sa kanila. At sinabi din naman agad ni Yosolha na napakaganda ng kanilang anak na si Charion at higit sa lahat ay napakabait pa. At biglang nagtaka din naman ang babae sapagkat hindi niya inaasahan ang mga pangyayari ngayon na magkakaharap pa nga ang kanyang mga magulang at ang mga magulang ni Joke Legion. At nang magsalo-salo na sila sa iisang lamesa ay medyo na-awkward din naman si Charion. At bigla din namang nagsalita ang kanyang ama at sinasabi nito na napakabuting tao ni Joke Legion. At dahil sa mga narinig na ito ni Joke Sorin at Yosolha ay medyo nasisiyahan din naman sila sa ipinapakita ng kanilang anak. At patuloy pang ang nagsasalita ang ama ni Charion ng papuri patungkol sa ating bida kung gaano ito kalakas pagdating sa martial arts. At nagtataka din naman ang babae sa sitwasyon nila ngayon kung bakit hindi din naman nagre-react si Joke Legion. At ang napapansin ni Charion ay ang hindi pagpansin ng ating bida sa kanyang ama, at kahit na nasa isang silid lang sila ay ni minsan hindi ito tumingin kay Joke Sorin. Subalit mayroon din namang napansin si Yosolha habang tinitignan ang kanyang anak, at siya ay nagtataka sa kung ano na ang kalagayan nito sa haba ng panahon na hindi nila ito nakasama. At sa ngayon ay makikita ng anak klarong-klaro sa mukha ni Charion na siya ay labis na nag-aalala kay Joke Legion. At hindi nito alam kung ano ang tumatakbo sa isipan ng ating bida at kung bakit ito sobrang seryoso sa harapan ng kanyang mga magulang. At napapangiti na lang din naman si Yosolha at nakikita niyang ang kanyang anak ay mayroong kasamang nagbibigay ng atensyon sa kanya, at kahit na malayo sila ay parabang naibsan na ang kanyang pangamba patungkol kay Joke Legion. Kaya't ibinaling naman agad nito ang kanyang tingin kay Charion at biglang napangiti habang tinatanong ito kung papaano silang dalawa nagkakilala, at nagugulat din naman agad ang babae sa biglaang katanungang ito ni Yosolha. Ngunit sumabat din naman sa usapan si Joke Legion at siya na ang sumagot para kay Charion, at sa seryosong mukha nito ay sinabi na niya na nagkita lang sila sa isang kalye. At pagkatapos noon ay nagkita nga sila sa isang bar, dagdag pa ni Joke Legion. Ngunit para bang hindi nagugustuhan ni Charion kung paano sabihin ni Joke Legion ang mga iyon, at para bang ito ay nagiging bastos na sa kanyang pananalita. At sa ngayon ay napag-isipan ni Joke Sorin na magsalita patungkol kay Joke Legion at Charion. At siya ay nasisiyahan naman na mayroong nakakasama ang kanyang anak kahit papaano, ngunit kahit na sila ay parehong mga martial artist, ay kinakailangan pa din naman na mayroong tamang boundary ang isang lalaki at isang babae. At ang gusto ng ama ni Joke Legion ay magkaroon sila ng tamang asal sa lahat ng kanilang mga ginagawa. At masama din naman ang tingin ni Joke Legion dito, at para bang siya ay mayroong itinatagong galit sa kanyang ama, ngunit wala pa din naman siyang magagawa at susundin pa rin niya ang sinasabi nito. At matapos na nga ang kanilang pag-uusap-usap ay makikita naman na napakapayapa ng gabi at napakaaliwalas pa ng liwanag ng buwan. At unti-unti din namang nilakad ni Joke Legion ang ilog habang siya ay lumulutang dito. At nagpatuloy pa nga itong humakbang ng humakbang upang siya ay mas maliwanagan at medyo makapag-relax. Ngunit nakita din naman agad siya ni Charion at ito ay nagugulat at hindi siya makapaniwala na nagagawa din pala ito ni Joke Legion. At sa pagmumuni-muni nga ng ating bida ay iniisip niya ang lahat ng kanyang mga plano at mga gustong gawin sa buhay, habang tinitignan din naman siya ni Charion na patuloy pa ding namamangha sa mga nagagawa ni Joke Legion. At ang babae ay napapaisip na lamang at sinasabi sa kanyang sarili na kung papaano nagagawa ni Joke Legion ang lumutang at maglakad sa ibabaw ng tubig ng ganon kadali lamang.
At nagtataka na lamang si Charion kung kailan niya maaabot ang ganitong level ng martial arts. At bigla din naman siyang mayroong narinig na sinabi ni Joke Legion, at inuulit pa nga nito ang sinabi ng kanyang ama na dapat ay mayroong boundary ang isang babae at isang lalaki. At sa kanyang pagkainis ay hindi nito nagugustuhan ang mga naging payo ng kanyang ama na si Joke Sorin, at habang patuloy niya itong iniisip ay nadaragdagan lamang ang kanyang pagkainis dito. At sinabi pa nga ni Joke Legion na sa tinagal-tagal nilang hindi nagkita at nagkausap ay iyon lamang ang sasabihin ng kanyang ama. Kaya't dahil dito ay labis-labis na lang din ang kanyang pagkaasar dito at kakain na lamang siya ng maraming ulam na karne upang maibsan ang kanyang nararamdaman. At habang nakatingin din naman sa kanya si Charion at pinapakinggan lang niya ang lahat ng mga hinaing ng ating bida, at napapaisip na talagang ang asar na si Joke Legion sa mga nangyayari ngayong araw. At dagdag pa nga ng babae na sa pagkakataong ito ay kitang-kita na nga niya ang tunay na nararamdaman ni Joke Legion, at nasasabi nga ni Charion na para siyang bata habang naiinis. At gustong-gusto naman niyang makita ang ganitong pag-ugali ng ating bida sapagkat mas lalo pa niya itong makikilala ng lubusan. At sa mga sandaling iyon ay bigla din namang tinipon ni Joke Legion ang kanyang enerhiya sa kanyang mga kamay kasama na ang mga hangin sa paligid. Habang sinasabi na hindi lang tatahimik ang kanyang ama habang siya ay nagsisimulang sakupin ang buong mundo. Ngunit kinakailangan pa din niyang gawin ang kanyang mga nasumpaang layunin at wala nang atrasan pa, sapagkat ito na ang kanyang naipangako sa kanyang sarili at wala nang sinuman pa ang makakapigil. Kaya't sa pangangamba ni Charion ay napapatanong na lang din ito kung ano na ang gagawin ni Joke Legion, na sa ngayon na alam niya na marami na ang tumututol sa kanyang mga layunin at posibleng maging hadlang. At habang nagsasalita pa nga si Charion, ay pinakalma ni Joke Legion ang kanyang sarili, at sinubukang palakasin pa ang kanyang kontrol sa mga enerhiya sa paligid. At kung ano pa man ang dumating sa kanya sa mga darating na panahon, ay wala na itong magagawa kundi tatagan na lamang ang kanyang loob. At ang kakaibang enerhiyang ito na nakokontrol ng ating bida, ay kayang-kaya din niyang pasabugin, at ito nga ay isang hudyat na unti-unti na niyang naintindihan ang mga enerhiya na pumapasok sa kanyang katawan. At kinakailangan lang niyang pakalmahin ang kanyang sarili upang hindi na matulad pa noong nakaraan, na siya ay hindi na makapag-isip para sa kanyang sarili sapagkat nilamon na nga ang kanyang katawan ng napakalakas na kapangyarihan. At sa ngayon na mas gamay na niya ang kanyang mga ginagawa partikular na sa kanyang kapangyarihan, ay isa na lamang ang kanyang dapat na gawin at ito ay labanan kung sino man ang humadlang sa kanyang daraanan, kahit na maging ama pa niya ang sumalungat. At dahil dito ay napapatanong na lamang si Charion kay Joke Legion patungkol sa ama nito na si Joke Sorin, kung kasing lakas ba niya ito o mayroon lamang siyang hindi nakikita. Ngunit hindi naman makapaniwala si Joke Legion na tinanong ito sa kanya ni Charion, sapagkat kitang-kita naman na ang tinataglay niyang kapangyarihan ay kulang na kulang pa upang tapatan ang kanyang ama. At dagdag pa nito na marami pa siyang kakaining bigas hanggang maabutan niya ang kanyang ama pagdating sa martial arts, at hindi din naman makapaniwala ang babae at kasabay dito ay tinanong nga niya ang kapangyarihan ng ina ni Joke Legion. At sinagot din naman agad siya ng ating bida na ang lakas ng kanyang ina ay kapantay lang din ng kanyang ama. At hindi nga maipagkakaila na napakaganda nito, ngunit ang pagkakakilala ng mga tao sa kanya ay isang pangit na babae sapagkat siya ay gumagamit ng reverse transformation technique ng mahigit na 20 taon na. At sa napakatagal na panahong iyon ay nagtitinda lang sila ng mga prutas gamit ang pagbabalat kayo sa kanilang mga mukha. At dagdag pa nga ng ating bida na ang kanyang mga magulang ay nagtatago pa nga hanggang sa magpakita na nga sila ngayon. Kaya't napapabilib na lamang din si Charion at sinasabi niya sa kanyang sarili na nakaya ng mga magulang ni Joke Legion ang ganoong katagal na panahon para lamang sa kanilang pagmamahalan. At siya ay nagtataka na lamang kung bakit napagdesisyonan nilang magtago para lamang sa pag-ibigang magreresulta kay Joke Legion. At sinabi din naman agad ng ating bida na ang teknik na kanyang ginamit sa final round ay itinuro sa kanya ng kanyang ina. At tinanong niya si Charion kung curious ba ito sa teknik na yon. At kung papaano nalaman ng kanyang ina ang Heavenly Demon Signature Martial Arts.
At hindi din naman makapaniwala si Charion na ibubunyag nga ni Joke Legion ang isa sa kanyang mga sikreto. At napapaisip na lang din ang babae na kahit siya nga ay nasorpresa noong ginamit ni Joke Legion ang teknik na yon. At siya ay medyo natakot sapagkat halos hindi na nakontrol ni Joke Legion ang kanyang sarili sa mga oras na yon, ngunit kahit gayon paman ay naniniwala pa din naman si Charion na kayang-kaya itong lagpasan ng ating bida. At sa seryosong pagsasalita ni Charion ay sinabi pa nga nito na kahit na ano pa ang naging mga nakaraan ni Joke Legion, ay hindi na siya nagugulat pa sa kung ano man ang kanyang mga gagawing kakaiba. At sa mga tingin naman ng ating bida kay Charion ay para bang mayroon ng namumuong kakaibang pagtitinginan sa dalawa, at si Joke Legion ay komportable na magbahagi ng kanyang mga nararamdaman at saloobin dito kay Charion. At sa kasalukuyan sa kabilang ibayo ng kabundukan ay mayroong namumuong masamang enerhiya. At makikita na nga ang isang lugar na tinatawag na Heavenly Demon Palace. At sa loob ay makikita ang isang trono na mayroong nakaupo na isang tao na nagtataglay din ng napakalakas na enerhiya. At ito ay nakikinig sa isang tao na nagsasabi at inire-report nito na nagpakita nga ang kanyang anak na babae. At tinanong din naman agad ng lalaking nasa trono ang kanyang alipin kung kasama ba ng kanyang anak ang lalaking bastardong iyon, at pinatotohanan din naman agad ito ng kanyang alipin na si Joke Sorin at si Yosolha ay nakitang magkasama. At kung nalaman nila ang balitang ito ay sigurado din namang kakalat na ito sa iba pang mga martial artist, at dagdag pa din naman ng aliping ito na nagpakita lamang ang dalawang iyon upang salubungin ang kanilang anak na si Joke Legion. At sinabi pa nga nito na ang ating bida ay patuloy pa din tinatahak ang kanyang mga layunin at napaka-aktibo pa din nito na ipatupad ang kanyang kagustuhan na sakupin ang buong mundo. At napapaisip na lang din ang lalaking ito na nasa trono patungkol sa layuning ito ni Joke Legion at bigla nga siyang napangiti sa impormasyong ito na kanyang nalaman. At bigla nga siyang napatawa ng malakas na halos dinig ng buong gusali na ito. At wala din namang reaksyon ang lalaking nagbigay sa kanya ng report, at nakamasid lang din naman ang iba pang miyembro ng grupo. At makikita din naman na ang lalaking nasa trono ay nagngangalang Yojinchon at siya ay ang tinaguriang Heavenly Demon, habang sinasabi pa nga nito na napaka-arogante naman ni Joke Legion para isiping makakaya niyang sakupin ang buong mundo ng martial arts.